Hello everyone and welcome back sa aking YouTube channel, Project Geo. And kung hindi ka pa naka-subscribe and bago ka lang sa aking channel, please subscribe and don't forget to click the notification bell para lagi kang updated about project na aking gagawin dito sa aking channel. And for my today's project guys, so kung napanood niyo yung vlog ko na ginawa kong birthday dress. So, kung hindi pa siya napapanood, please watch. And, ayun. So, pupunta nga ako dun sa birthday na yun. And, kasama ko yung pamangkin ko. Kaya, naisipan kong gumawa ng another dress project for my pamangkin. Ayun. So, yun yung susuotin niya dun sa birthday party. And, ayun, meron akong available na fabric naman na gagamitin for the dress. Kaya, simulan ko na yung project na to and keep on watching guys. And for this project, gagamit ako ng printed fabric, isang cotton spandex. And for this project, naisipan kong gumawa ng isang tiered dress. Kaya kailangan kong gumawa ng magkakaibang sukat ng width and length para ma-achieve natin yung tiered dress look. Tapos, after kong sinukatan, gugupitin ko na yung fabric para makuha ko yung mga kakailangan ko na pieces for my tiered dress project. And for the top part ng aking tiered dress, ang kailangan ko na sukat is 20 by 20. Ang sukat, 20 inches for the length and 20 inches for the width. And pareho lang ang magiging sukat neto dun sa back part. And for the middle, back, and front part, ang kailangan ko na measurement is 30 inches yung width with 15 inches yung length. And for the lower back and front part, ang measurement na kailangan ko for the length is 20 inches with 60 inches na width. Tapos, gagawin ko na yung hemming part for the fabric na kailangang i-hem para ma-achieve natin yung cleaner look ng ating tiered dress. At ito yung magiging itsura pagkatapos kong gawin yung hem part for the first part ng aking tiered dress. And for the other pieces, yung lower part and for the sleeve, yung hinem ko. And gagawa na ako ng aking magiging channel for the elastic na ilalagay natin kung saan ko ipapasok yung elastic.
After kong gumawa ng channel for the elastic, ito yung magiging itsura for the top part, which is dito natin ilalagay yung mga elastic. And after kong gawin yung channel for the elastic dun sa top part, isunod ko yung dalawang channel for the sleeve part naman. And for the armhole part, gagawa tayo ng 3 by 8 cm na sukat sa ating top. Same with the sleeve part para ma-achieve natin yung armhole. So, gagawa lang ako dito ng parang triangle, guys. So, 3 cm dyan sa taas and 8 cm dyan sa gilid. Then, susukatan natin siya like a triangle. Tapos, gugupitin natin siya. And for the gathering part, para ma-achieve ko siya, ilalagay ko lang yung maximum number ng width and length ng aking sewing machine. And after kong tayihin yung middle part ng aking ear dress, ipo-fold ko lang itong thread na to achieve the gathered look ng aking tiered dress. And pareho din sa lower part, i-gather ko din siya para ma-achieve yung gathering look by pulling the thread na tinahi ko dun sa lower part. And for this part, i-attach ko lang yung top, yung middle, and yung lower part ng aking tiered dress para ma-achieve ko yung total length ng aking dress for my pamangkin. And gumupit na din ako ng elastic na gagamitin ko for the top with 11 inches measurement. And para mailagay yung
elastic dun sa channel na ginawa ko. Gumamit ako ng airpin para maipasok siya. Para mas madali siya maipasok, guys. And tinahi ko yung pinaka-end ng elastic para hindi tayo mahirapan sa pagpo-full. After ko mailagay lahat ng mga elastic dun sa top part, i-attach ko na yung front and back part ng aking dress. Tapos, sinunod ko na ding ilagay yung elastic dun sa sleeve part. And nakapag-decide ako na itong sleeve lang yung ilalagay ko for my teardress. Kaya gumawa ako netong bow tie na i-attach ko sa aking teardress para magbigay ng another look. Okay, I'm done now with my project, guys. So, eto yung final look ng aking project na ginawa for my pamangkin. Nagsusutin niya sa birthday party na pupuntahan namin, guys. And di ba, sobrang dali niya lang gawin. And kung nagustuhan mo itong project na ginawa ko, please like. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa bawat project na aking gagawin dito sa aking channel. And that's it for my today's project, guys. And see you on my next project.